Praise God. May buntag. So, change topic ta. Karong buntag. Praise the Lord. Atong theme this morning is communing prayer. Okay, balikon ako. Atong topic this morning is communing prayer and the progressive evolution of prayer. Take note ha, communing prayer and the progressive evolution of prayer. Okay? Now, part 1 ani niya, balikon ako, the message this morning is communing prayer and the progressive evolution of prayer. Okay. Part 1, redefining prayer. O na siya part 1 ha. Ang part 2, communing prayer and the progressive evolution of prayer. Ato nang i-define og mayo diha. And then part 3, Lord, teach us how to pray. So, part 1, we have to redefine prayer. Atong i-redefine unsa ang pag-ampo. Kita tanan, gikan sa itong pagkabata, hangtod sa itong pagidaron ron, nakadungog na ta. Bahin na ni pag-ampo. Daghan sa atoa, nag-practice ani. Daghan po sa atoa ni, wala mag-practice ani. So, pag maghisgot ang prayer meeting, gamay na kayo manunga. Ano man? Ay, pangutana. Ano man? Daghan ang wala maka-experiensya o gitawag na itong tubag sa pag-ampo. Ano yung may isa? Nasabtan pa ninyo? Ano ba ng prayer, pastor? Boring kayo ba? Kasi nga anang di may ma-excited kung maghisgot ng pag-ampo kay kapoy kay sanan. Sige lang tayo. Ito pati ampo. Bagta na sa kauras. No kauras. Ito pati ampo. Kapoy kay sanan. So, again, balikon ako. Kung maghisgot ang pag-ampo, daghan ang nag-ampo. Ang uban nga nakasabot sa ilang gibuhat, unya wa gyud makakitag resulta, wa na mag-ampo. Okay? Gikan sa unsingan aning ordinaryo nga tao, hangtod sa mga taong inila, gikan sa pobre hangtod sa dato, tanang tao nag-ampo. Pero ang pangutana diha is nakadawat bakag tubag sa imong pag-ampo. Mao nay pangutana diha. Nakuha ko ninyo yung izon, nasabtan ninyo ang punto. Kaya kung maghisgot sa tag-prayer, sukad pa panahon ni Kristo, hangtod karon ang kalibutan nag-ampo. Wala pa gani mataw si Jesus Christ. Ang mga tao sa kalibutan nag-ampo na. Pag-abot sa panahon ni Jesus Christ, ang mga tao sa kalibutan nag-ampo na. Pag-abot sa itong panahon, ang mga tao nag-ampo lang gihapon, pero ang kalibutan napuno lang gihapon ug unsa man? Gubat. Way kalinaw, gutom diri, gutom dito, nasakit diri, nasakit dito, gubot pamilya diri, gubot dito. Muna ang uban, wa na mo ampo. Ang uban, bisag wa ka kitag resulta, nagsigi lang gihapon ampo. Naapoy uban nga mag-ampo lang og nay katalagman og nay kalisdanan. Ang uban pod tungod sa sige nilang ampo, naglibog na nadugay wa na gyud mag-ampo. Wa ninyo? Do you think ang mga disciples sa panahon ni Jesus wala mag-ampo? Sa wa pa sila magkailan ni Jesus? Nag-ampo na sila eh. Ang mga Parasi sa panahon ni Jesus, do you think wa sila mag-ampo? Nag-ampo sila. Ang mga pagano sa panahon ni Jesus, do you think wa sila mag-ampo? Nag-ampo sila. Sila tanan nag-ampo. Ang magikan sa mga pagano hangtod mituog Ginoo sa panahon ni Jesus nag-ampo. Bisan ang iyang mga disciples. Take note bisan ang iyang mga disciples
Do you think sa wala pa sila magkaila ni Jesus, wala na sila mag-ampo? Nabi sila relihiyon daan. Sa wala pa sila magkaila-ila ni Jesus. Nag-ampo na to. Ang mga Gentiles nag-ampo, ang mga pagano nag-ampo, ang mga Parasiyo nag-ampo, ang mga disciples nag-ampo. Everybody is praying, even before Jesus Christ. Pagans or believers nag-ampo. Sa atong panahon po doon, tanang tao, bisag unsang relihiyon na nag-ampo. Pwera lang sa mga born again nga naglibog na silang gibuhat, gawa na ginuoy ampo-ampo. Ano man? Kung magkakagitag resulta, sunga na ka mag-ampo. Ako ko niyo ngayon. Pero, nako'y una-una sa inyo ha, mauni. Pwede lang ako ni tiwason, kaya tunay na ako tiwason sa part 3. Nadugay tinanaw sa mga disciples ni Jesus. Ilang giobserbaran man kinabuhi ni Jesus ba? Ilang giobserbaran og may kinabuhi ni Jesus? Tanaw nila maayo ning tawhana sa lahi sa ning tawhana da. Panahon niyang patay. Kiayo niyang bakol. Kiayo niyang bungol. Kiayo niyang buta. Wa siya pambayad sa buhis, iya lang giingnan niya disipulo pamasol dito. Unang kuha nimo ablihin baba. Kuha ang sinsiyo ditong bulawan, mo ibayad sa buhis. 5,000 kabok gipakaon. Ang pagpakaon milagro. Nilakaw sa tubig, tangingiga. Grabe. Pero iyang mga disciples, mga iso, naka-flow is wisdom. Pag-flow sa iyang mga disciples wisdom, wala yun mo ingon ang iyang mga disciples. Magtutudlo, tudluin ang gumigil sa na nimo. Wala. Wala. Bawa mo kung sige sultis mga disciples, Lord, teach us how to pray. Do you think di sila kamao mo ampo? Hello? Do you think di sila kamao? Kamao sila mo ampo eh. Nagdako gud sila nga nagtuo sila sa one God. Naana gud sila relihiyon. Pero pagkakita nila sa lifestyle ni Jesus, pagkakita nila sa culture ni Jesus, niingon gud sila, Lord, teach us how to pray. Ano man, nakita nila nga ang sikreto ni Jesus naas nag-ampo. Pero sa tuaron, everybody knows how to pray. Pero ang question, ni-produce bag supernatural experiences ang inyong prayer? Usbon ako, ni-produce ba og supernatural experiences ang inyong prayer? Naka-experience ba kag answered prayer o ang imong answered prayer mabaw ra po kaayo? So nadugay nilang tinanaw ni Jesus, ano man eh? Nilngiga ang tawhan na eh. O tumingon sila, Lord, teach us how to pray. So ang sekretos kinabuhi sa usa ka Kristohanon naas pag-ampo. Naagyon ang sekreto sa itong Christian life. Diha sa pag-ampo. Giunsa nimo pag-ampo, kinsay imong giampuan, nakasabot ba ka, kinsay imong giampuan, nakaila ba ka, kinsay imong giampuan, nakasabot ba ka, unsa ang pag-ampo, o giunsa nimo pag-ampo, kana, iha. Muna importante kayo. Kinsay imong giampuan, nakasabot ba ka, kinsay imong giampuan, kinsay imong giampuan, number 1. Nakasabot ba ka kinsay imong giampuan? Nakaila ba ka kinsay imong giampuan? Nakahibaw ba ka unsaon pag-ampo? Katapusan akong pangutana, nakahibaw ba ka unsaon pag-ampo? Kay kung wa ka kahibaw unsaon pag-ampo, wa kay kalainas mga tao nga nas palibot nimo. Ang imong lifestyle mo dili convincing. Imong culture nimo dili convincing.
Ang imong lifestyle o culture nimo dili convincing. Not enough to convince the people around you. So mga igsoon, kung gusto kang mo stand out above the crowd, if you want to live above normal, kabaw mo sa ng above normal? Abnormal. Wala pasabot sa above normal, you need to stand out sa crowd. Mo stand out yun ta. Ayaw buhata. Kinahanglan naa kay i-incorporate sa imong kaugalingon nga habit that will allow you to be unique to those Christians outside. Take note ha, naa kay i-incorporate nga habit sa imuha. Naa kay i-incorporate nga habit sa imuhang kaugalingon that will cause you to be unique. That will cause us to stand out above the crowd. Nalalahi yung ka. Gusto ka mahimo ngilngig nga basketball player? Ang may sikrito. May duha ka butang, kinahanglan mong buhaton. Kung gusto ka mahimo may laki nga basketball player, volleyball player, swimmer, o unsang klase pang sports niya. Number 1, discipline. Number 1 gina, disiplina. Kinsa ba imong disiplinahon? Ang imong silingan? Ang imong anak? Ayaw! Imong kaugalingon. Number 2, practice. Nahimo nimong habit ang practice. Hello? Nahimo nimong habit ang practice. Tungod sa imong paggunit og bula, permanente, unya mag-practice ka kada adlaw, gitawag nag-practice. Nganong naka-practice man ka? Kada adlaw, tungod kay naa kay disiplina. So ang key ani disiplina. Tungod kay naa kay disiplina sa imong kaugalingon, maka-practice ka kada adlaw tag 2 to 3 to 4 ka oras kada adlaw. O kanang imong pag-practice kada adlaw, nahimo na nimong habit. Habit ha? Nahimo na nimong habit. Now karon, tungod sa imong gibuhat kada adlaw sa paggunit nimong bula, ni produce ka consciousness sa usa ka basketball player. Ni produce ka og usa ka consciousness sa usa ka basketball player because of these 2 things. Ay gyud mo kalimot. Ni produce ka og consciousness sa usa ka basketball player because of these 2 things: discipline and practice. And practice has become your habit. I-produce kag consciousness o sa basketball player. Mauna, inigtagaan kag bula sa 3-point area. Inigitsa mo, tusa, Chris. Nahimo naman imong nature. Karon, ni-claim ka as son of God. Ni-claim ka nga anak kas Ginoo. Now, karon, wala man ka aning duha. Wa man kay disiplina. Unya, wa pa dyo kay practice. Ini-pray ni mo, wa gyud maigo. Hello? Go ninyo. Daghan kay Christians ron nga nag-claim nga sila anak sa Dios. And what they are claiming, intellectual lang. Ay gyud kalimot ani. Ang imong pagkaanak sa Ginoo, if you want to exercise your identity as a son of God, ayaw yung kalimot anin duha, discipline and practice. Giunsa man nimo, ano na giunsa man ni Shingdong pa kanang Korean nga shooter sa basketball sa 1970s nga ngilngig kayo nga ini kakita sa mga Asian basketball countries nga naa na si Shingdong pa na-appeal sa first 5 sa Korea, wala na. Maghilak sila. Ano man, ang 3-point ni Shingdong pa, pisak-pisak. Siya pasabutan ng pisak-pisak, walay paltas. Si Allen Iverson,
750 to 1,000 3-point shots kada adlaw. Kada adlaw ha. Unsay gibuhat ni Allen Iverson o ni Steve Curry, 200 to 500 to 750 3-point shot every day. Sayanan ka na. Kung ikay mo gukod sa bula, di yun mo, bisang ganig 100, di kakaabot, bisang 50, lisod kay Abton. Muto nang utana ko ni Pablo Yu. Kinsa man nakailan yung Pablo Yu? Ito Pablo Yu ba na drops PBA nga sikat kay sa Cebu at una. Nakasud na siya, mga commercial player at una sa Cebu nga, varsity na sa San Jose. Nga na-drop gani na sa PBA, pero walang kaduwa, to Arab PBL ra kutob. Kaya mubok naman siya, 5'7 man siya. Nagkasturyahanay niingon siya, kaputa na. Sir, nga nung hinigo kay kadtong una, sir, ay mo duwa ka tulido, grabihan naman ni mo mudag, Chris, sir, ay wa magipaltos. Sa nga kong idol, basta si Shingdong pa. Sunday buhat si Shingdong pa. Kada adlaw, basta 750 to 1,000 shots. Yung makumplito na ni mo siya, oh, okay na mo ko'y buhay. Na mo ko'y duha ka mong tigukod sa bula. Kung wala ko'y boy nga tigukod sa duha ka bula, hindi ko kabot, anak. Katong boy na kumutoy maggukod bula, ilapay ito na itsa ko stress, pirmi. See? Discipline and practice. Michael Phelps. Kinsa na kailang Michael Phelps dire? Katong ngilngi kay nga swimmer, gold medalist sa Olympics. Michael Phelps. Ngilngi kay nga swimmer ha? 800. Sinan ka ng 800 times, balik-balik ko na niyang Olympic size nga, o singan anang swimming pool. Every day, 800 times sa balik-balik. Every day. So, ang key nila is, unsay key nila? Discipline and practice. Tungod sa ilang discipline o practice, na-develop nila ang consciousness o sa ka-basketball player, volleyball player, consciousness o sa ka-chess player, consciousness o sa ka-boxer. Ang sa ka-boxer, unsay gibuhat niya everyday. Discipline and practice. Ikaw, Christian ka, nag-claim ka nga son of God, nag-claim ka nga naluwas ka, anyat ang imong prayer, walay kalainan sa mga tao nga nasgawas, wa gyud ka produce og result. Kano man, wa kay disiplina, unya wa pag kay practice. Hello? Wala na dire. Tuara nasgawas. You see, when we pray, we discover who God is. Kaya ang tinuod yun, mo ito niingon ko ganina, no? Nakasabot ba ka kinsa imong giampuan? Ikaduhang pangutana, nakaila ba ka sa imong giampuan? Ikatulong pangutana, giunsa nimo pag-ampo? Ikaupat, ikatulong, giunsa nimo pag-ampo? Giunsa man pag-ampo? Everybody is praying. Ang mga pagano nag-ampo. Tanan nag-ampo. Pero giunsa man pag-ampo ni Jesus kana may resulta, nakaila siya kinsa iyang giampuan. Wa, nakaila siya kinsa iyang giampuan. Take note ha, nakaila siya kinsa iyang giampuan. Nakaila pud siya sa iyang kaugalingon. Nakahibaw pud siya giunsa niya pag-ampo. So ang sikreto aning tanan sa ako nang gikaingon naas pag-ampo. So in other words, there are so many principles involved when we talk about prayer. Ay di mo kalimot ana, there are so many principles involved when we talk about prayer. Pag sa di pata mo padayon, we have to redefine what prayer is. Simple kaisanan. Pinaka-simple. We have to redefine what prayer is. Una sa tanan, prayer is the heart of the Sabbath.
Sundays, naghisgot ta og the importance of Sabbath. Part 1, Part 2, Part 3, Part 4. Ato nang na-discuss ang Sabbath. Or, sa Binisaya pa, adlaw ipapahulay. Now, karon, number 1, prayer is the heart of the Sabbath. You cannot practice and celebrate Sabbath without prayer. Balikon ako, you cannot practice, observe, and celebrate Sabbath without prayer. Nga naman, di mo pwede buwagon ang prayer o ang Sabbath. Now, when we talk about spiritual Sabbath, every time you pray, ha, nisod ka, spiritual Sabbath. Wa ko mag-hisgot og Sabbath sa lawas, ha. Ang akong isgutan nga Sabat, ang Sabat sa atuang kinasuluran. So every time you pray, you enter, you celebrate, and you practice Sabat. Prayer is the heart of Sabat. Okay. Prayer is an integral part of the cycle of Sabat. Now again, balikon ako, alang sa pagpahinumdum. 6 days work to attain rest on the 7th day. Prayer is part of the work we do during 6 days. Now again, let me remind you, prayer is part of the work. Na, papaminaw ha? Hadi mo malibog. Prayer is part of the work that we do for 6 days. But when we talk about Sabbath also, di jud nimo malikayan nga sa dihang musud ka sa Sabbath, mag-ampo ka. But it's another different kind of prayer. Mo na naghisgot ko kanina, ang atong team, communing prayer. A prayer of communion. Take note ha, a prayer of communion. Unsa pasabot aning a prayer of communion? Pag-ampo sa pakighiusa. Okay? Pag-ampo sa pakighiusa. Prayer of communion. Mo na atong team ha, prayer of communion. And the evolution of prayer. Mo na atong team ha, prayer of communion and the prayer and the evolution of prayer. Part 1 is we have to redefine prayer. Part 2, we will be digging deeper on communing prayer and the progressive evolution of prayer. Part 3, we will be discussing sa gisulti ni Jesus about Lord, teach us how to pray. Now, since ang sekreto aning tanan na as prayer, tanan nag-ampo man. Nakuha na natong disiplina. Take note ha? Nakuha na nimong disiplina. Nagsige na kag practice. Pero wa man kakaila sa imong giampuan. Dako gyapon kang diferensya. Hello. Okay. Naa kay disiplina. Grabe ka mo disiplina sa imong kagalingon. Grabe sa kamo practice. Pero wa mga kaila sa imong giampuan. Wa sa kakaila sa imong kaugalingon. Wa sa kakibawon sa pag-ampo. So in other words, nagpataka kag ampo. Kuha ko niyo, nagpataka kag ampo. Tanawa na mga pagano. Tanawa na to mga pagano ha. Pero ako moingon ko pagano. Murag batik kay paminaw no. Pero mas may pang pagano kaysa ordinary Christians. Makaingon ko usahay, mas may pa. Ngano man? Ngano nakaingon ko mas maayo pang pagano? Christians na anauntay taas-taas nga pagsabot unsa ang Ginoo, lupig sa pagano. Ngano man? Ang pagano sa di pa mo tanom. Nag-ampo. Sa di pa mo tanom ha, nag-ampo. Onya every time sila mo ampo, ubanan og halad. During sa ilang tanom, nag-ampo, naghalad na po. Pag-harvest, nag-ampo na po, naghalad na po. Ang Christian, way batasan. Way halad-halad, way ampo-ampo. Way halad-halad, way ampo-ampo. Way pahinungod. Every time, makadawat o grasya, mo ingon lang, salamat Lord, thank you Lord. Wa nagibatasan. Luya. Labaw pas pagano.
Wa na diri ha. Kuha ko ninyo. Sa to pa ang pagano, pagans, they know deep within, nakahibaw sila nga na is higher being. Take note ha. They know nga na higher being. Nakahibaw sila nga na higher being nga mutubag sa pag-ampo. Pero wala sila kailakin sana. Kini Hinoong wa kaila sa ilang ipahinungdan o wala giampuan, maunoy kugihan kayo. Kuha ko niyo mga igsoon. Adto tas bagyo sa mga ipugaw. Mo adto tas mga nitibo nga wa kaila Ginoo dito sa Mindanao. Grabe mo dag pahinungod. Kita hinoon nga nakailas buhing Ginoo, buhing Dios. Wa nagigibuhat. Lupig lang das anting-antingan. Anting-antingan ay disiplina. Kuha ko niyo mga igsoon. Grabe, unsa man ang orasyon? Latin man ang orasyon. Kabaw mo unsa binisaya sa Latin as orasyon? Prayer. Hala, naaw na si orasyon. Oh, na orasyon. Ikaw na what? May pay anting-antingan kay nag-ampo pagkadlawon sa wa pa musubang ang adlaw, gitultol gyud ang ampo. Kita noon nga naatay Dios kagamhanan. Wa na gitoy ampo-ampo. Ngano man? Ang atong pagsabot that God is sovereign, mo'y nagdag kalibog sa atong Ngano man? Ito, tanawa ha. Unsay pasabot aning God is sovereign? Kontrolado sa Dios ang tanan. Kung di ka makasabot ana, malibog ka gamay. Ano man? Kontrolado sa Dios ang tanan. Nakahibaw ang Dios ang plano. Na sa plano nga iyan tumanon, labaw sa tanan, kontrolado niya tanan. Na kung kontrolado niya tanan, ano mag-ampo pamangka? Hello? Kung kontrolado niya ang tanan, why pray? If God is sovereign, why do we have to pray? So kinahanglan mabalanse na kay kamatuoran man ang sovereign ng Ginoo. Now, if we cannot influence God, why do we have to pray? Kung di mo ma-influence ang Ginoo, anong kinahanglan pa magka-pray? Mauna nahitapos na ka mga Christians ron. Ang uban po ng mga Christians, ang gibuhat, gitudloan ko ng Ginoo kung sa'y angay buhaton. Nakuha ko ninyo, grabe, oy, daghan kaayo, oy. Lord, si Kuan Lord, bagus pa rin na siya, Lord. Kita mo, tudloan na itong Ginoo. Gihimo na itong babysitter ang Ginoo, gihimo na itong security guard, gihimo na itong tigbantay sa atong balay, gihimo na mong yaya sa imong anak. Gisugo pa ni mong Ginoo. Lord, dito Lord ba? Lord, pag siya mo bayad sa utang, ipasingil ni mo ang Ginoo, gihimo ni mong kolektor ang Ginoo. So that's why, ang atong team is communing prayer and the progressive evolution of prayer. But before we will be discussing that one sa part 2, ato sang i-redefine sa part 1. Nga naman, putang tini kayo. May pagans, nakatunong pa. Ang disiplina o practice na as pagans. Pero they address it to the wrong being. They address it sa unsaman? Sa sayop kapag address because they don't know God. Pero moingon kag halad, grabe. Moingon kag pag-ampo, sa di pa magtanom, mag-ampo. Sa di pa magtanom, maghalad. Pagtanom na pod, nag-ampo, naghalad. Pagtubo sa tanom, nag-ampo, naghalad. Pamon siya ng halad, offering. Pag-harvest, nag-set aside para halad. Pagkuha ni mo si mong sweldo, why halad-halad? Pagkuha ni mo si mong ginansya, why halad-halad? Luping langas pagano. Hello? Kuha ko niyo mga zone. We have to redefine prayer. What is prayer?
Now, correct definition of prayer. The question number 1 is, what is prayer? Na, simple kaya itong definitions prayer. Prayer is an invocation or call on God. Prayer is an invocation or call on God. Mo na pinaka-basic. Gitawag nimo ang Dios. Nganawan, nganaw ni tawag man ka, kay naakas panginahanglan. Prayer is an invocation or call on God. Simple kayo. Nganong mitawag ka sa Dios? Unsa may purpose imong pagtawag sa Dios? Balik ko ablis yung Bible, Romans chapter 10, verse 13. G3C. Everyone who calls in the name of the Lord. Everyone. Not a few kundi everyone who calls upon the name of the Lord shall be saved. Now, kanang kaluwasan diha. Simple kayo na tanan. Kanang kaluwasan diha, nag-involve na sa tanang area sa imong kinabuhi. Kung kinahanglan kag kaluwasan sa imong lawas, sa imong utang, every time you call upon the name of the Lord. Sa ato pa, kini pag-ampo, gihatag niya sa atoa para maka-experience tag kaluwasan. Simple kay message. Portir yun sa una. Nangandoy kag kaluwasan. Pero wa ka kakita sa imong kaugalingon nga nagkinahanglan kag kaluwasan di yung kamutawag sa Ginoo. Balikon ako, kung wa ka kakita sa imong kaugalingon nga naas panginahanglan di yung kamutawag sa Ginoo. Sayon ra kay ng Romans chapter 10 verse 13. For everyone who calls upon the name of the Lord shall be saved. Simple kayo, kumutawag ka siya nga, luwas ka. Now, palig sa kong abli, Acts chapter 2, verse 21. Acts chapter 2, verse 21. Acts chapter 2, verse 21. Bisan kinsa nga musangpit sa ngalan sa Ginoo, maluwas. Jeremiah 33:3. Jeremiah 33:3. Palig kong basa. Ana Rose, Jeremiah 33:3. Palig kong basa sa Bisaya. Jeremiah 33:3. Promise na niya ha, kinsay mo tawag niya. (33:3), Brad Albert. Okay. 33:3. Brad Dino, nakita na? Sangpita ako og tubagon ko gayon ikaw. Okay, padayon. Padayon ko kanimo ang kahulugan ang kahulugan o kakikalahan kung abutan o wala mo sa siren. Yan, tanawa. Sangpiton mo ako og tubagon ko ikaw ug padaygan ko ikaw sa mga butang o wa pa nimo mahisayri.
Those people nga maka-experience of revelation are those people who spend more time in prayer. Nganong namay padayag si Brad Albert? Nganong namay padayag si Brad Tino? Nganong namay padayag ang Pipila? Ano man? Kaya nag-ampo man sila. Sayon na kayo. So, unsa ang prayer? Di ta magdugay diha. Prayer is an invocation to God. Kining word invocation, gikan is a Latin word invocare, which means call on God. But ang problema diri ron, kinsay imong gitawag. Kaya ang pagano nagtawag, ang religious nagtawag, ang mga tao nga nas gawas nagtawag. Mao ni atong bantayan ron. Ayaw gyud mong kalimot nga ang atong pag-ila sa Dios progressive. Palikon ako, ayaw gyud mong kalimot nga ang atong pag-ila sa buhi nga Dios progressive. Ngano mo ingon kong progressive? Wa man nimo mailhi dayon ang Dios diha-diha. Okay. Sa kaniadto sa Old Testament, kaniadto literal ang temple. Kay literal ang temple, kung nagsimba sila sa buhi nga Dios, good. Pero ang problema, kung ang ilang hari dili matarong, mapuno ang ilahang temple sa mga idol sa kanasuran nga naa silang palibot. So, in other words, literal ang temple, literal pod ang idols. Kaniadto sa wa pa ta kailas Ginoo, literal atong temple, literal pod atong mga idols, tas bongbong. Pero sa dihang na born again ta, wa ta kabantay. Unsa ito wa mabantayan? Wa na to mabantay nga kita nga mao nga temple na puno og idols. Now, how do I define idols? Mao ni akong definition sa idols. False concepts. Sayop nga konsepto, false ideas, sayop nga ideya, misrepresentations of a true God. If you misinterpret God, that is an idol. If you have false concepts, false ideas of who God is, that is an idol. Mo na miingon ko, mga igsoon, before, ni anak ko, nga, God created man in His own image and likeness. Religion is creating God in His own image and likeness. Kada relihiyon, naa siya kaugalingong panabot o unsa ang Diyos. Kuha ko niyo, kada relihiyon, naa siya kaugalingong niyang panabot. Now, dire, ang pagano, ang pinakaubos yun nga pagsabot sa Diyos. Kini mga nitibo, na sila'y nasabtan nga Diyos nga mutubag sa pagampo, pero wa sila kailang kinsa. Moto kumuadto ka sa Book of Acts, adto ka sa Athens. Ningon sa Pablo, grabe ninyo diri no. Sobra gyud mo ka sigurista na puno ning inyong templo diri altar. Sa kuno obserbaran, relihiyoso kay mo, ningon sa Pablo. Sa inyong karelihiyoso o kasigurista, nagbutang mo altar diri sa katapusan to the unknown God. Kano man? Kay basin pa unya o naa sila'y nalimtan. Nga wa nila mailhi. Unya, ibutang tag ang wa nila mailhi. Mautoy tinuod. Mautong nagbutang sila to the unknown God. Siniguro. Nga naman, nahurot na sila halad diri ni Diana. Nihalad na po sila diri ni Kuan. Halad na. Nahurot nila halad tanan. Napamay pagduha-duha. Hastag na itinuod. No, niya ang tinuod. Wa na to mailhi. Ato niyong pahinunggan. Abutan nga na to the unknown God. So mo na mo ingon ko higsoon. Importante kayo na kay disiplina, na kay practice. Wa ka kailas mo gyampuan, palpak gyapon. Pero bintaha na lang. Take note ha, bintaha na lang. Ngano mo ingon ko bintaha? Ay kalimot nga ang Dios, grasya. Bisag sayop ang imong pamaagi. Ang iyang gitanaw. Na, daray. Di adiri. Pero padaygan ka sa imong pagkasayop nga magpabilin nga pong ka. Lain na po ng istorya. Kuha ko yung mga isun. Gipadaygan na ka. Nga sayop ang imong gibuhat. Nabot ng tinuod. Nga mo, ingon lang yan po ka. Grasya bitang Ginoo. Magpabilin lang ko niya akong pamaagi. Di na mao. Namingon ko, truth is,
progressive. Ay mo kalimot ha, ang sikrito ni Jesus, nakaila siya sa iyang giampuan? Nakaila siya sa iyang kaugalingon? Nakaila siya sa iyang giampuan? Nakaila siya sa iyang giampuan? Nakaila siya sa iyang kaugalingon? Nakahibaw siya sa iyang giampo. Everybody is praying. Pero pagtanaw sa mga disciples ni Jesus, sila naagi ni sikrito ni Tawhana. Sikrito ani niya naagi siya klases pag-ampo. Ang iyang nakakita ang disciples, nakasabot sila. Ni-conclude sila sa ilang kaugalingon, niingon sila. Ang sikrito aning Tawhana, nas pag-ampo. Giunsa ka niya pag-ampo? Kinsa kay iyang pag-ampo? Kinsa kay iyang giampuan? Kinsa gyud ka ni siya? O kinsa gyud ka ning iyang giampuan? O giunsa gyud ka ninyang ampo? Sikrito ani naar gyud ni siya pag-ampo ba? So basically, we have to redefine prayer. Palikon ako. Prayer is an invocation to God. Invocation. Called on God. Now, number 2. It is an act of humility and surrender. Palikon ako. It is an act of humility and surrender. Prayer is not about declarations and prophecies of empty amens and hallelujahs, but it is about seeking God in our soul, be it with or without words or thoughts. Take note ha. Palikon ako. Prayer is not about declarations and prophecies of empty amens and hallelujahs, but it is about seeking God in our soul, be it with or without words or thoughts. Prayer is the secret of Daniel. Prayer is the secret of Jesus Christ. Prayer is the secret of Shadrach, Meshach, and Abednego. Prayer is the secret of all men of God. Now, number 2. Number 1, if prayer is an invocation to God. Number 2, prayer is an act of humility and surrender. Nganong miingon man kung prayer is an act of humility and surrender? Kini bitaw mo ampo ka? Hello? Kini bitaw mo ampo ka? Imong gidawat ang imong limitasyon. Ang taong di mo dawat, tao nga taas kay garbo. Ikon ako, ang tao nga nagsalig siyang utok, nagsalig siyang kusog, nagsalig siyang kwarta, di na mo ampo. In fact, di yun ganin na mo doon o Ginoo. Balikon ako ha. Nagsalig siyang utok, nagsalig siyang kusog, nagsalig siyang kwarta, nagsalig siyang abilidad sa pagpangwarta, nagsalig siyang kapasidad sa pagpangitang kwarta, di yun na mo doon o Ginoo. Di na mo doon o Ginoo. Ano man? Sikat man ka. Ano mo doon man ka sa Ginoo? Unsa ang prayer? An act of humility and surrender. Now, when you say humility, pagpaubos, kung siya pasapot ani, with its relationship to prayer, gidawat nimo imong limitation. Hello? Sabtan man ninyo mga isod? It is an act of humility and surrender. Meaning, say, gidawat nimo nga naa kay limitation. Gidawat nimo nga naa gyoy divine ability nga kumukunsad sa imuha, mahimo nimo ang mga butang di nimo mahimo. Kanus ang mana mahitabo when you start to understand what prayer is and when you start to address your prayer to God. When you address your prayer to the supreme being that lives and dwells within us. Gi-address nimo sa sakto nga Dios. Ganun mingon kog sakto nga Dios? Daghanang konsepto sa Dios ron. Basig ang imong gi-addressan, ang konsepto ra sa Dios, dili ang Dios. Ikuha ko ninyo. It is an act of humility and surrender. Dapat nga ni tawag kag tabang, ni humble down ka. Dapat nga ni ampo ka, ni surrender ka. Nakahibaw mo kasi mong limitasyon. So in other words, prayer is an act of humility and surrender. Now proceed ta. Niingon ko, be it or without words and thoughts. Gusto kag prayer nga naitubag. Kini, usa sa mga sikrito, ako ihatag sa inyo ha. Pakita na ko sa inyo ha.
Usa sa mga sikrito nga naitubag. Balik ko ablis yung Biblia. Exodus chapter 2 verse 24. Exodus chapter 2 verse chapter 2 verse 24. O gidungog sa Dios ang pagpakok nila, o mahimungnon siya sa iyang tugon, kang Abraham, kang Isaac, ug kang Exodus chapter 3 verse 7. o mingon si Jehovah, nakita ko pag-ayo ang nagpuol sa akong kasawhan, la ako as Ehipto, o kinulungkan ko ang ilang pagkuhaw, kung sa ilang tinukyanan sa kubat, kay na ilah ko ang ilang kalitanan. Now how? Sige sulti sa English ha. And the Lord said, I have surely seen the affliction of my people which are in Egypt, and have heard their cry by reason of their taskmasters, for I know their sorrows, and I am come down to deliver them out of the hand of the Egyptians. Kada bitang prayer nga ningon ko. Prayer beyond words and thoughts. O sala ni sa sekreto ha, nga naitubag. Prayer beyond words and thoughts. What do you mean by prayer beyond words and thoughts? Sige, sultis, verse 7. Anawan sige, sultis, verse 7 ha. And the Lord said, I have seen the affliction of my people which are in Egypt, and have heard their cry. Nadungog nako ang ilang hilak by reason of their taskmasters, for I know their sorrows, and I am come down to deliver them out of the hand of the Egyptians. Kana bitaw mo hila ka? Muampo ka ba? Sadyang muampo ka. Unya, pag ampo nimo, nihila ka, unya, wa na'y words bigawa sa imong baba. Nag-ampo ka sa Ginoo ba? Unya, sa imong pag-ampo sa Ginoo, wa na'y pulong nigawa sa imong baba, kundi hilak na lang, kana, mo na'y makadawat og tubag. Kung sige buhat sa Ginoo, ningon siya, nadungog nako ang ilang mga pag-ampo ug ang ilang mga kasakit, ug nagpadala ko sa ilahang deliverance. Nagpadala ko sa ilahang kagawasan. Kung ang imong prayer dili init, hello, og ang imong prayer dili gani kay init imong prayer, awa gyud tubag. Paano tubag? Pero patuluan gani na nimo gluha ang imong pag-ampo. Nya sabayan nimo bakho. O nya wa na mo gawa sa imong baba nga words kana. Expect ang tubag ana. Di ka na si Piatong Ginoo. Hello? Basic ano? Di ka na si Piatong Ginoo. Now, karon padayon ta. Purposely for God's salvation. So, prayer is for the purpose of saving us in all areas of life. So prayer, it is for the purpose of salvation in the difficulties we are facing. It means to accept. Take note ha? It means to accept I need God's help in myself, for my family, my situation, or my condition. Unsig isultis Acts 2:21, everyone who calls upon the name of the Lord shall be saved. Now, katapusang punto. Sa di pa kong palayon sa next ako nga definition. How we pray, giunsa nimo pag-ampo. Take note ha? How we pray, giunsa nimo pag-ampo. How we know. Now, how we pray reflects. Take note. How we pray reflects how we know and understand God. Giunsa nimo pag-ampo, it reflects how we know and how we understand God. What is important is that we keep an open mind and teachable heart. As our perspective evolves, so does our prayer. Ay, yun mo kalimutan na. Kung ang imong perspective ba? Panlantaw ba? Imong panlantaw. Kung nag-evolve ang imong panlantaw, nausab ang imong panlantaw, ang imo pong pag-ampo, nausab po. So, niingon ko ganina earlier, unsa gisulti earlier, how we pray reflects
how we know and understand God. Sa ato pa, if we experience transformation, kung ikaw na usab ka, ang imo pong pag-ampo na usab. Kung ang imong pag-ampo na usab, nagpasabot na nga ang nag-ampo na usab. Kung ang imong pag-ampo na usab, refleksyon na siya sa nag-ampo, kaya nag-ampo na usab man. So kung ang imong pag-ampo na usab, sa ato pa, inag-pray nimo anak sa Dios, makadawat ka sa tubag nga imong gipangayo. Okay, balikon ako. Unsay definition na to sa prayer ganina? Prayer is an invocation or a call on God. Okay? Purposely made in order to establish a close and harmonious relationship or rapport with God. Balikon ako. It is purposely made in order to establish a close and harmonious relationship or rapport with God through deliberate communication. Take note, close and harmonious relationship. Wala kay relasyon sa Ginoo, di ka maampo. Balikon ako. Kining tao, no? Kung dili ka ni sulayon, dili mo init ang pag-ampo. Panahos wali, magduka-duka. Tanaway mong tapad, nagduka ba? Ano man? Kanang magduka, nag-enjoy sa panalangin. Pero bagyuhon ganing mayo. Ah, grabe, uy, alive kayo. Bulpin og dotpok. Notes yun. Ano man? Wad di tam kumpiyansa man, kay bagyo ron. Ang unggoy mga ison, balikon ako. Panahos bagyo, di yun ang tagas kahoy. Ngayon, di mo na matagag ang unggoy, panahos bagyo. Alim to ang unggoy, bagyo, manggunit ang mayo. Pero, nindot galing isa na ng hangin sa kahaponon. Kaya labi na nakakaon ng mais pumahaw. O paniod to. Kunya, ang hangin sa hapon, huyuhoy kayo. Ang mga unggoy, mga tagak lang kalit, mubuto. Wow, ni mga ison. Kanang grapes, no? Kanang grapes ba? Grapes. Kanang grapes. Nainindot kay nga vineyard sa California, nga gipangutana sila, giunsa man niyo pag-produce ang nindot kay nga grapes. Kibaw mo kung sa ragilang tubag mo na eh. Kanang grapes ko no, kinahanglan, sakto sa init. Sakto sa init ko no para nindot ang bunga. Manubra rin ko no sa init, mamatay ko no ang grapes. Kung sobra na yung kay init, mamatay ang grapes. Kung dili kay tantong sobra ang init, walay lami ang grapes. So may pasabot anak, Brad, pangutana siya, kinahanglan, sakto sa init, o niya sakto sa uwan. So may reflection na eh, sakto sa init, ya sakto. Di man po pwede, di ka pa uwanan. Nakasabot mo kung saan ang uwan, mga igsoon? Panalangin. Di po pwede, di ka panalanginan. Mamatay man ka. Pasubraan sa kasauan, di na po kaganahan mo ampo. Ano man, hayahay naman mo kahimtang. Di na kakahinomdom sa Ginoo. So kung manubra sa init, patay. Manubra po sa uwan, kung manubra sa init, malaya. So unsa man ang laya, patay. Manubra sa uwan, malata. Unsay resulta? Patay gyapon. So extreme nga uwan, extreme nga init, patay. Kini atong kinabuhi. Mag-enjoy kayo sa panalangin sa Ginoo. Dili kita mohatag og value sa fellowship. Dili kita mohatag value sa Bible reading. O man kay okay man atong kinabuhi nga pangutanon ta. Busy kayo. Bisis butang sa kalibutan. So, okay kayo. Pero, og maabot ganing kalamidad. Ya, palayo lang ha. Maggubat ang Taiwan o China. Ya, wanay internet, wanay kurente. Kana. Hala, pastor. Unsa ka tinuod, pastor? Nga mo abot ang Ginoo, pastorin ko.
Unsa gyud ka katinon? Wa pay pangukay mo sa Bible, awahin ang tanan, si Radina na nagbalik. Ha, awahin na. Kuha pa niyo may son. Panahon sa katalagman. Mo na panahon nga ato ikatong. Mamahuay tag maayo. Katong pag-lockdown, pag-pandemic, ay natug kung maayo. Ay. Ang akong gikaproblemahan atos mami kinida ko, Ginoo. Yakan yung maing lamisa, nagsigi na lang ginukaon sa panalangin sa Ginoo. Inko Ginoo mi maglisod ka na ligwatan na ninyo inyong lula diha. Kaya di na ka mamuhunog ka o kanon. Grabe, puti na naku Sus Ginoo. Hindi na to ni balance yung exercise mo na maison. Disiplina o practice kinahanglan o kinahanglan na kailata sa atong giampuan. Okay, padayon ta. Close and harmonious relationship or rapport with God through deliberate communication. Okay? So sa ako nang gikaingon, we need to correctly define and understand prayer. So, kanina miingon ko, nga importante kayo nga nakailata sa atong giampuan. Now, kung ato obserbaran, sa ako nang gikaingon ganina, kung ato obserbaran itong palibot, if we look around us from the smallest kulto to the biggest religions of the world, everybody is praying. Pero ang pangutanaan ni Ron Maunis, ako nang gikaingon ganina sa akong introduction, with all these many prayers offered throughout the world for peace, security, and environment, why are we still at war? Nga naman, threats to security na to, kagutom diri, kagutom dito, nga naman, what is the problem with our prayer? Unsay problema sa atong prayer? Pangutana ha, praktikal ha, imong kabalaka kay di na ko magdugay. What is the problem with our prayer? Answer, we must be able to realize that it is not what we prayer, take note ha, we must be able to realize that it is not what we pray that produces results. It is how we pray that changes us. Take note ha, balikon ako, ay mong kalimutan ni, what is our problem with our prayers? Unsay problema sa itong pag-ampo? Mao ni, we must be able to realize that it is not what we pray that produces results. It is how we pray that changes us, our circumstances, experience in the world. Ang atong pag-ampo, ang giusab ana kita. Sa dihang nausab ka, ang imong palibot nausab. Pero kung nag-ampo ka para mausab imong palibot, di yung ka kadawat og resulta ana. Kung nag-ampo ka para mo improve ang imong palibot, di yung ka kadawat og tubag. But if you pray, and in your prayer you encounter God, and in your prayer you start to know who God is, and in your prayer you discover your true identity, diha ang imong palibot mausab. O makakita kag maayong resulta sa imong pag-ampo. Makakita kag maayong resulta sa imong pag-ampo. Ngano man, kay ikaw mismo nga gaampo na usab man. Ikaw mismo nga nagampo, ayaw kag kamutan, ayaw kag katingala ha. Kung mag-ampo ka sa buhi nga Dios o sa sakto nga Dios, makaila ka niya, makaila ka sa imong kaugalingon, o ikaw nga nag-ampo, mausab. Sa dihang mausab ka, your mind is changed. Everything in your surrounding is changed. Your experiences is changed. Diha ka makakitag maayong resulta. Kaya nga naman, nakasabot ka o unsay gitawag natog prayer. Nasabtan nimo unsa ang gitawag nato nga pag-ampo. So, dayon ta. Now, nigamit ko word ganina nga rapport. How do we define rapport? The word rapport stems from the French verb rapporter, which literally means that what one man sends out, the other God sends back. Meaning, kung si pasabot ani, it means a reciprocal sharing of values, beliefs, knowledge, or behaviors, which includes mirroring or an increase in coordination,
or an increased coordination in their verbal and non-verbal interaction. Okay. Now, rapport means na exchange of communication ba? So, ang purpose diri is, when we pray, that means na communication. So, when you talk to God, there must be a language involved. Hinay language nga na involved. And God's language is, ayaw mo kalimot, God's language is the language of the Spirit. Pag communicate di mo sa Ginoo, nausab ka. Usahay man gud kita, ang atong prayer, nangandoy tagtubag. Gigamit na itong pag-ampo nga mausap ang atuang palibot, mausap atong apo, mausap atong anak, mausap atong ginikanan, mausap ang tanan nga naa atong palibot. Unya kita, wa mausap. Uy, dili na yung nana. Dili na yung nana. Ang tinuod nga pag-ampo, ikay unahong usap. Sa dihang mausap ka, mausap imong palibot. Ayaw yung kalimot, ana. Nga naman, kay ang tinuod nga pag-ampo, nagkuyog, nagpag-ila sa Dios. Sa diyang mailhan mo ang Diyos, mailhan mo imong kaugalingon. Sa diyang mailhan mo imong kaugalingon, makahibaw na po ka unsa ang pag-ampo. Muto niingon ko earlier, prayer involves so many principles. Daghan yung prinsipyo nga nag-involve pag-ampo. Nga naman ang religious prayer, wa man kadawat o pagtubag sa pag-ampo. Giilad mo na lang kaugalingon, sige ginampo ay, wa man gyud sige lang yapong gubat sa Ukraine, yapong Russia. Wa man muhunong pa. Ano man? Sa ako nang gikaingon, way labot ang Ginoo ni kalibutan na. Ang tao mo na-control diri. Mausab lang ni diri kung mausab ta. Ay, kimong kalibutan na. Pastor, asa man nga verse? Pastor, way labot ang Ginoo ni kalibutan na. Natanawag mo yung Genesis 1:26. Kung sige, sultis Genesis 1:26. And God said, let us make man in our own image, after our likeness, and let them, what's mo ingon? Let us. Mingon pa siya, let us, he included himself. He fused himself within this physical material realm. Kung sige, sulti niya, let them have dominion. Kinsa kitagaan niya dominion? Kinsa kitagaan niya authority? Aning kalibutan na, ang tao. Mingon siya, let them, wa siya labot. So, unsay na itabo siya mong kinabuhi ron. Resulta na sa sowing and reaping ay mahayang Ginoo. Hello? Unsay na itabo siya mong kinabuhi ron ayaw mahayang Ginoo. Resulta na sa sowing and reaping. The rewards that we experience in life. Hello? Laom-laom niya? The rewards that we experience in life are the result of the laws that we know, understand, and apply. Those who know the law and obey the law will prosper. The punishment that you are experiencing right now, dili nagikas Ginoo, di na mo silot ang Ginoo. Balikon ako, dili mo silot ang Ginoo. Mo correct siya, mo badlong, pero di siya mo silot. Nga pasuron sa mga naitapos gawas, di ba silot na, di na silot, ani na. Ani. So the reward and the punishment that man is experiencing right now, dili na gikan sa Ginoo. Resulta na sa iyang pagtuman o pag-violate sa balaod. Kuha po ninyo? Resulta na sa iyang pagtuman, rewards. Resulta na sa iyang pagtuman sa balaod. Punishment. Resulta na sa iyang pag-violate sa balaod. Kuha po ninyo mga igsoon. So, sa dihang mo ampo ta, basic lang niya, basic ni. Ma-unveil sa imo kinsa ang Dios. You start to realize that God is beyond concept. God is beyond words. You start to realize nga even kanang imong gi-entertain nga naa sa imong unahuna nga Ginoo, dili na Ginoo. Nakuha ko niyo mga igsoon. Pangutanan ng ordinary Christians, how do you picture God? Kibaw mo pag ingno nimo how do you picture God?
ingnon ka, God is naglingkod sa dako kayong trono. Unya di maklaro yan now. My God, di yun na Ginoo. It's the God of your imagination. God is beyond those things that you can imagine. Ay, yun mo kalimot, anak. God is beyond those things that we can perceive. Imagine. Nga naman, ang tinuod nga Diyos. Beyond words and thoughts. Mo bitutuningon ko ganina, ang prayer nga tubagon, katong wa na'y words, wa na'y thoughts, na involved. Di bakho ka na lang, mihila ka na lang, kana siya, makadawat nagtubag. Kung nakahibaw ka unsa kanindot ang prayer, you will spend more time in prayer. Pero wa ka kasabot ug unsay prayer. Try to check yourself if you are religious or pagan. So siya mo ko galingon, ngano man, daghan nga naa sa simbahan ron pagano. O dili man gani pagano, religious. Unsay pasabot ako religious? Nagsagol ang paganistic belief o ang religious belief. Daghan sa simbahan. Manuol lang yapong mananambal. My God, hallelujah. Nakuha ko nyo mga iso, nasabdan ko ninyo. So, rapport means communication. Na sharing of ideas, sharing of values, everything. So in other words, when you communicate, kana bitaw madugay na mong inistorya sa imong asawa, makaila ka sa imong asawa. Madugay na mong inistorya sa imong bana, madugay na mong inistorya, kuyog sa imong bana, kuyog sa imong asawa. Mong isa na ganinang usa ka kilay, nakahibaw na ka, nangita na naghumba. Musaka na gani ang duha ka mata. Nakahibaw na kag unsay gusto niya. The same thing with God. When we spend more time in God's presence, spend mo panahon sa presensya sa Ginoo, we start to know the heart of God. So prayer is purposely intended. Unsay pasabutan niya? Paminaw mo ha? Prayer is purposely intended to establish a close and harmonious relationship with God. Rapport. So we become in sync. We become one with God's mind, with the mind of Christ, and with His will, plans, and purposes. Nga mahibaw ka sa iyang plano, sa imong kinabuhi. When we are in sync or one with God's mind, which was also in Christ Jesus, we are able to spiritually discern God, 1 Corinthians 2:14, and understand Him. So in other words, communication lines to the heavenlies are open, and it means we are already in His presence. So we are in His presence, we behold His glory, and we are changed. Malikon ako ang sikreto ni Jesus na as pagampo. Mao na tuntunan sa pipila ka Domingo. I hope mahuman ako ni sa sunod Domingo. Ang sikreto ni Jesus, naas pag-ampo. Ang sikreto sa mga great men of God, naas pag-ampo. Ang sikreto sa mga disciples, naas pag-ampo. Ang sikreto sa mga apostles, mga saints, naas pag-ampo. Ngilngig kay silang experience, gano man, nakaila sila silang giampuan, nakaila sila silang kaugalingon, nagampo sila, nahibaw po sila sa ilang giampo, o ang ilang nahibawan nga pag-ampo, wala mahibaw sa uban. Wala maingon ko mga igsoon, we have to stand out. We need to be unique. We have to be unique. Kinahanglan unique yung ka, nga naa kay madiskubrihan sa imong kinasuluran. Ano man, gusto mo ka kausaban. Kaya kung di ka gusto kausaban, awatay kalainan sa mga tao nga naskawas. Discussing na lang ta. Hallelujah. Puslan man ang atadirim, ngaligo lang kita. Ha? Sayo na kay sulti, awata magkinahanglan, Ginoo. Pero nalang nga gubat sa itong palibot, sultian ti ka, tawag yung ka Ginoo. Ano man, wala may ATS sa front lines kagubatan. Walay ATS sa front lines kagubatan. Yang sakit ani ron, sa panahon nga nagwalis Noah, wag yun ituo niya.
nga magbagyo, magbaha. Para sa dihang nagbaha na, gisirad-an ang arka, di na po maabli ni Noah. Do you think katong naas gawas, wa to mag-ampo, uy, perting ampo, pero wa na itubag. Nga naman, kining pag-ampo mismo mga igsoon, gibase ni sa pagtuo. Gibase ni sa imong pagtuo, diya sa Dios. Sabtan ninyo? Hallelujah. So, padayon tas deliberate communication. Deliberate communication. Prayer is deliberate or intentional communication with God. Now, for communication to be established, the communicating parties must use mutually understood signs, symbols, or semiotic sign process. In other words, prayer, in order to establish effective communication, it is necessary for God and man to speak in the same language. Ako nagkikaingon, what is God's language? Spirit. Unsay language Ginoo? Spirit. So what do we need? We need spiritual discernment. Ngano man? Ngano nagkinahanglan man tag spiritual discernment? We need to discern within, so that we will be able to understand God when He speaks. Spiritual discernment. The capacity to understand the things of the Spirit. Supun ako, when God speaks, silula na ko, at una sa lutupan, grabe yung experience, open vision yun sa Ginoo. Istorya sila sa Ginoo. Gibugal-bugalan sila sa silingan, kananangyaw man siya. Sangyawan niya, nga nakita sila sa Ginoo, nagstorya sila sa Ginoo, giinan siya sa silingan. Mrs. Ulaybar, unsa man ang Ginoo, Mrs. Bisaya? O Amerikano, Mrs. Unsa man yung pag-istorya, Mrs. See? Kita mo? Nay language ang Ginoo. And we need to develop spiritual discernment within. Mo na mo ingon ko, when you know who God is, and when you start to know also who you are, you can communicate with God. Ngano man? Na naman kay awareness sa sud. Pag na kay divine or spiritual awareness sa sud nimo, spiritual discernment is the second thing that will be developed deep within. Pag na kay spiritual discernment, you can discern when God speaks. Ma-discern nimo sa sud nimo. When God speaks, ma-discern nimo sa sud. And only those people who rest in the presence of God, who practices Sabbath, who rest in God's presence, who practices silence and stillness, can discern what is happening, what is taking place deep within. Asa nimo makuha? Sa sud nimo. Okay, padayon ta. As our communication with God is established, sa diyang ma-establish sa communications Ginoo, the Spirit of God begins to bring us back to the original meanings of the Word. Our vocabulary begins to change. When there is a change in our vocabulary, in our definition of things, there happens a change of our mind to the mind of Christ, a change of perspective and point of view. And as this happens, we are changed from glory to glory. Sa dihang mausab ang imong kinasuluran, ang imong utok mausab. Pagkausab sa imong utok, mausab imong pananaw. Pagkausab sa imong pananaw, ang imong pag-ampo mausab pod. Kay nausab man imong pananaw sa Ginoo. Pagkausab sa imong pananaw sa Ginoo, nausab imong pananaw sa imong kaugalingon. Pagkausab pananaw nimo sa imong kaugalingon, nausab imong utok, nausab imong sultian, nausab imong pag-ampo, nausab ang tanan nga naa sa imong palibot. Kuha po niyo mga igsoon. Maunay pag-ampo. So, part 2 will be next Sunday. Unsang part 2? Communing prayer and the progressive evolution of prayer. Manindog ta alas pagtapos.